lahat, Lord God. Dahil hindi niyo po kami pinabayaan sa nagdaang araw, Lord God, sa bagyong dumaan, Lord God. Lord, sa pagbahagi ng iyong salita, Lord God, ikaw ang siyang manguna, Lord God. Ikaw ang siyang mag-bless sa kanya, Lord God, ng siksik, hindi ka tumapaw, Lord God. Ito po ang aming takot dalangin, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Sige po, magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Tayo po ay dumako sa ating lesson na siyang magbibigay sa atin mas lalo pang confidence in praying. Bago po lahat, tayo po ay manalangin. Sige po, aming Diyos, kami nagpapasalamat sa kaloob ng oras para sa amin, Panginoon, upang makapagsama-sama at manalangin, Panginoon. Dalangin po namin na sa gabi ito, uuwi po kami, Panginoong Jesus, na taglay-taglay, Panginoon, yung kagalakan, Panginoon. At yung experience po namin sa pagde-declare ng mga panalangin, Panginoon, ay dala po namin, Panginoon, sa pag-uwi, yung joy, Panginoon, dahil sa gabi pong ito ay papaunawan niyo sa amin, Panginoon, yung certainty, Lord, and the power of prayer, Father God. Salamat po, kami umaasa lamang sa inyo, Banal na Espiritu. Kayo po ang siyang magturo sa amin, Panginoon, ngayong gabi. Increase our faith, Panginoon. Increase our faith in ang aming panalangin ngayong gabi. Salamat po, purihin kayo Jesus in prayer. Amen. Amen. Sige po, good evening po. Sige, bago po ako mag-umpisa, babasahin ko po yung one of the attributes of the Lord, yung Matthew 24 verse 35. Sabi po dito, Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Okay po, Matthew 24 verse 35. So kung titignan niyo po dito, ang context naman po dito ay patungkol sa kanya po sa pagbabalik ng Son of Man. So ang sinasabi niya po, ang aking sinasabi ay magaganap. Okay po? Napakatindi po nito kasi heaven and earth may pass. Ibig sabihin, ano man ang mangyari sa mundong ito, ano man mangyari sa kalangitan, hindi pwedeng maapektuhan yung sinasabi ng Panginoon. Mangyayari. Heaven and earth may pass, but my words will by no means pass away. So, ang makikita po natin dito, ang katangian ng Panginoon, na pag ang sinabi ng Panginoon, sinabi niya yon, mangyayari po yun. Okay po? Hindi po pwedeng limitahan ng sanlibutan, hindi po pwedeng limitahan ng kalangitan. Okay po? Pag sinabi ng Panginoon, gagawin niya po yun. Okay? So, sige po. Ang isi-share ko po sa inyo is one of mga bagay na itinuro sa akin ng Panginoon, especially when it comes to prayer, personal na binigay sa akin ng Panginoon, na gusto ko rin ihayag sa inyo. Isang lesson po kung saan itinaas ng Diyos yung aking level ng confidence in Him, and at the same time, binigyan ako ng Diyos ng pagpapahalaga pagdating sa panalangin. Okay po? Kumusta po ang prayer life po ninyo? Ang prayer life po ninyo ay masusukat sa dami po ng inyong mga testimony. Kumusta po ang testimony ninyo? Kung wala pong testimony, kumusta po ang prayer life po ninyo? Kasi kapag halimbawa marami po kayong testimony, ibig sabihin marami po kayong panalangin. So, kumusta po ang prayer life at ang mga testimonies po ninyo? Hindi po natin masusubukan ng Panginoon kapag hindi po natin dinudulog ang mga panalangin natin. Okay po? Ngayong gabi po, gusto ko pong i-share sa inyo is the certainty of God's Word. Gusto ko po kanina po, nagpe-pray po ako kanina na Lord, hayaan mo na pag-uwi namin, madala mo kami doon sa faith na kung saan lahat ng i-declare namin, it will come to pass.
Yung bang without any variation or even shadows of doubt, yung bang kahit anino ng pagdududa, wala tayong matitirang anino ng pagdududa na yung mga dineclare natin ay hindi mangyayari, kundi mabubuo yung pananampalataya natin that whatever we declare in prayer, magaganap yun sa tamang oras niya. Okay po? Sino na pong nandun sa estado ng pananampalataya sa prayer life niya na kapag ka nag-declare siya ng prayer, walang pagdududa, siguradong mangyayari yun. Amen tayo doon? O baka naman may inatang sa inyong panalangin, dahil inatang na lang sa inyo, yun na lang, pinag-pray nyo na lang, but deep inside nyo, imposibleng mangyari ito. May pagdududa ka na kagad, kinokontra mo na kagad yung panalangin mo. Ngayong gabi po, I'm hoping and praying na after this lesson, makita nyo po, maranasan nyo po yung confidence na pag once you declare the prayer, sigurado mangyayari na po yun. Okay po? Sa tamang panahon. Sige, tingnan nyo po, no? So I want to discuss certainty. Ibig sabihin ng certainty, sureness, or guarantee. Na kapag ka anumang dineclare mong pagpapala, anumang dineclare mong panalangin, in its perfect time, mangyayari po yun. Okay po? Nasusundan po ba natin? So pangalawa po is the power of prayer. Gaano kahalaga ang may nagpipray din sa inyo? Minsan nane-neglect na lamang po yung, pag-pray mo naman ako. Especially yung mga, alam niyo po mga kapatid, ang pastors po ay may special anointing to pray. Kasi sila po yung may platform. Hindi po lahat ay pinapatayo sa pulpito. Pastor po ang pinapatayo sa pulpito. So they have the special anointing para mag-pray po for someone. Okay po, iba po yung anointing pagka ang pastor ang nagpa-pray, ang nag-pray sa inyo. Kaya po, kailan po kayo nag-ask sa mga pastors, pag-pray mo naman ako, pastor? Nane-neglect na po yun. Alam niyo po, ang kapangyarihan nun, napaka-makapangyarihan po, may ipanalangin kayo. Even yung magpanalangin niya sa bawat isa, napaka-powerful po nun. Okay po? At sa bandang huli po ng ating lesson, makikita niyo po dito that we are partakers of the Word of God. Kasi baka mamaya po, mararamdaman niyo, we are strangers. Paano po tayo mapipila sa Diyos at kiklaim ng mga pangako at salita niya kung malayo tayo? Dapat lalapit tayo, kukonekta tayo sa salita ng Panginoon. Okay po? Okay? So sige, sasama-sama po tayo. Certainty, sureness, or guarantee of the Word. Uumpisan ko po, dire-diretsuhin ko na lang po basahin. Buksan niyo po ang inyong mga Bible. Pakakatandaan nyo, ito po, sinare ko po yung pangako ng Panginoon kay Abraham kasi dito po iikot yung ating pagsusupport sa ating lesson. Genesis chapter 12. 2 linggo na po namin pinag-aaralan ito sa Bible study sa Gusto ko din pong i-share sa inyo ito. Ganun pa man, hindi ito yung ngayong gabi. Sige po. Nandun na po kayo. Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Basahin ko po, Now the Lord had said to Abram, Get out of your country, from your kindred, and from your father's house to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you, and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. So napag-usapan namin last time, ang pangako ng Panginoong Yesus kay Abraham ay pagpapalain kita. Ang pangakong ito ay magmumula sa Diyos at hindi dahil sa inyo. Dahil kay Abraham, okay po? So titignan po natin, ang pangako po ng Diyos is not just a blessing, kundi untouchable po si Abraham. Ang sabi ng Diyos ay, ang sino magsumpa sa iyo, isusumpa ko rin. At ikaw ang magiging pagpapala sa buong sanlibutan. So nakita niyo po, it's a package deal po yung pangako po ng Panginoon kay Abraham. At nakita po natin, pag binasa niyo po ang story of Abraham, how God blesses him. That even there is famine in the land, si Abraham po ay namamayagpag dahil nga po ang pangako po at salita ng Diyos ay totoo. Okay po, nasusundan? Nung pong last time sa BG po namin, sa Bible study po namin, ang kino-consider niyo po when it comes to promise, tatlong bagay na i-consider po natin, ang nangangako. Okay po? Pangatlo po, is it a one-time or is it a generational promise? Pangatlo po, are you a beneficiary of the promise? Okay po? When it comes to the content of the promise naman, ang ino-consider po natin, mga kapatid, is that yung timing ng pangako. Pangalawa po, na kailangan pong i-consider is yung pong power ng pangako. Ang pangako po ng Diyos ay gagawin niya at hindi magdedepende sa nakapaligid, kundi magdedepende sa power ng kanyang salita.
So makakaasa po kayo. Sige po, tingnan po natin. Dalawang bagay lang, kahit tatlo. Ay, tatluhin na po natin. Sige, tingnan niyo po. Pupunta po tayo sa certainty. Very sure. Gustong-gusto ko po ito kasi nung inaaral ko po ito, napakasarap po sa puso na, Lord, sabi ko, nami-miss out namin na mag-declare ng prayer. Especially sa mga anak po ninyo. Kailan po kayo last nag-declare ng prayer sa mga anak ninyo? O sila po ang laging laman ng panalangin ninyo? Napakatindi po. Huwag niyo pong kakalimutan, especially sa mga anak ninyo, declare lang po kayo ng declare ng promise ng Word of God in your prayer para sa kanila. Sige, buksan po ninyo yung Bible. Nakita po natin ang pangako ng Diyos kay Abraham. Pagpapalain kita, magigawin kitang maging malaking bansa. Ikaw ay magiging, your name will become great. You will be a blessing for all the countries of the earth. Ang magsusumpa sa iyo, susumpa ko. So package din po. Okay po? At yun po ang naranasan ni Abraham. Ngayon, sino po ang susunod kay Abraham? Anak niya po? Si Isaac. Ngayon si Isaac po, ganun din po ang pangako ng Panginoon sa kanya. Sabi niya po sa encounter kay Isaac, Isaac, huwag kang mag-alala. Lahat ng pinangako ko sa tatay mo, gagawin ko rin sa iyo. At sa mga ibang lahi mo, sa susunod na lahi mo. So guaranteed po, kung ano yung pinangako ng Diyos, anong sinabi ng Diyos kay Abraham na tatay niya, ginawa niya po yun. At ganoon din kay Abraham, anuman ang content ng pangako at salita ng Diyos kay Abraham, ganoon din po yung naranasan ni Isaac. Nasusundan po natin kasi it's a generational promise, it's a generational word na kung saan hindi lang si Abraham ang benefit down through his line. Okay po, nasusundan? So tingnan po natin, in the time of Isaac, eto na, sino po ang susunod kay Isaac? Si Jacob po, tama? At napalitan po yung pangalan niya when he wrestled with God, naging Israel. Si Jacob po, ano? So tignan po natin, may isang pangyayari na kung saan itong si Jacob ay dinisip niya yung kanyang tatay niya si Isaac nung siya po ay magdedeclare na ng blessing. Okay po? Siya po yung nagpanggap na si Esau. Dalawa po sila magkapatid, si Jacob and Esau. Siya po yung nagpanggap kasi magdedeclare na ng blessing. Basahin po natin, okay lang? Pinapangunahan ko na po yung kwento. Na-excite ako. Sige po, Genesis Chapter 27, pagka halimbawa nangusap po kasi ang Panginoon sa bawat isa sa atin bago mo i-share, na-excite po ba? Nakaka-excite. So tingin po, Genesis 27, medyo mahaba lang po ng konti, verse 1 to 33. Nandun na po kayo, Genesis 27. Ito na po si Isaac, declaring a blessing to Jacob. Jacob po, ano? Jacob. Sige po, Genesis 27, nandun na po kayo? Basahin ko po, ano? Along the way, papaliwanag ko na naman po yung kwento. Now it came to pass when Isaac was old and his eyes were so dim that he could not see, that he called Esau his older son and said to him, "My son," and he answered, "Here I am." Okay po, nasusundan? Dumating daw ang panahon, malabo na mata ni Isaac. So malabo na yung mata niya, nararamdaman niya magpapaalam niya sa mundo, inire-ready niya na po ang blessing kay Esau na kanyang panganay. Sige po, sundan natin. And he said, "Behold, I am old. I do not know the day of my death." Verse 3, "Now therefore, please take your weapons, your quiver and your bow, and go out to the field and hunt game for me." Verse 4, "And make me a savory food, such as I love, and bring it to me, that I may eat, that my soul may bless you before I die." Nakita niyo po yung habilin? Sabi ni Isaac, kuha mo naman ako ng game. Gawin mo yung game mo, ipag-hunt mo ako, tapos lutuan mo ako. Para hanggang sa uli, mapagpala kita. Makapag-declare ako ng blessing sa iyo. Ibig sabihin, maipag-pray kita. Nasusundan po ba natin? Okay pa? Sige, verse ano na po ako? Verse 5. Now Rebekah was listening when Isaac spoke to Esau his son. And Esau went to the field to hunt game and to bring it. So si Esau po, siya po ay hunter. Pumunta na siya para mag-hunt po ng iluluto niya. Verse 6. So Rebekah spoke to Jacob, her son, saying, "Indeed, I heard your father speak to Esau, your brother, saying, 7. Bring me a game and make savory food for me, that I may eat it and bless you in the presence of the Lord before my death." Verse 8, "Now therefore, my son, obey my voice according to what I command you." Verse 9, "Go now to the flock and bring me from there 2 choice kids of goats, and I will make savory foods from them for your father, such as he loves." Verse 10, "Then you shall take it to your father, that he may eat, and that he may bless you before his death." Andun pa po ba kayo? So ang ginawa mo, umalis na po si Esau. Narinig po ni Rebekah ngayon yan. Sabi niya po kay Jacob, "Narinig ko yung tatay mo.
Pagpapalain niya na, magde-declare na ng blessing, magde-declare na ng panalangin sa kapatid mong si Esau. Magmadali ka, sabi niya po kay Jacob, manghuli ka ng kambing. Ako ang luluto, ikaw na lang maghahain. Magpapanggap sila. Okay po? So nasa na po ako na yan? Verse 11. And Jacob said to Rebekah, sabi po ni Jacob sa kanyang nanay, his mother, look, Esau my brother is a hairy man, and I am smooth-skinned man. Paano natin gagawin? Pagkahinatid doon sige tuloy ko lang, perhaps my father will fail me, and I shall seem to be a deceiver to him, and I shall bring a curse on myself, and not a blessing. But his mother said to him, let your curse be on me, my son, only obey me, obey my voice, and go get them for me. Verse 14. And he went and got them and brought them to his mother, and his mother made savory food, such as his father loved. Then Rebekah took the choice clothes of her eldest son Esau, which were with her in the house, and put them on Jacob, her younger son. And she put the skin of the kids of the goats on his hand, and the smooth part of his neck. Then she gave the savory food and bread which she prepared into the hand of her son Jacob. So nakita niyo po? Si Esau po, yung kapatid niya, medyo hairy. Si Jacob naman ay smooth skin. Smooth skin siya. So sabi mo ni Jacob, Nay, sabi niya, paano ko isi-serve yung food? Paano pagka na-distinguish ako ng tatay ni Father Isaac? May kinis yung balat ko. Si Esau, magaspang yan kasi bahiri siya. Sabi po ng anak ng asawa ni Rebecca, huwag kang mag-alala, gagawa natin ng paraan. So, tinapalan niya ng hair ng goat. Okay po? So, para lang po, dim na po kasi. So, ito na po, dinala na po yung pagkain. Verse ano na po ako? Verse 18, so he went to his father and said, my father, sabi na po ni Jacob, my father, and he said, here I am, who are you, my son? Nasusundan ba? Sabi mo ni Jacob, dala-dala na yung pagkain. Tapos sabi niya, my father, sabi niya po kay Isaac, sabi po ni Isaac, who are you, my son? Basahin ko po no? And Jacob said to his father, I am Esau, your firstborn. Ito na, ang panlilin lang. Jacob po ay deceiver, pero napalitan po siya ng Israel, means triumphant. Okay po? So tignan mo natin. And Jacob said to his but Isaac said to his son, 19 na po, and Jacob said to his father, I am Esau your firstborn. I have done just as you had told me. Please arise, sit, and eat of my game, that your soul may bless me. Andun pa ba? So sabi niya, bumangon ka na, Ama. Ito na yung pinapahunt mo, yung game, yung savory food. Bumangon ka na, at pagkatapos nun, mag-pray ka na para sa akin. Mag-declare ka na ng blessing para sa akin, sabi po ni Jacob. So basahin mo natin. And verse 20, but Isaac said to his son, how is it that you have found it so quickly, my son? And he said, because the Lord your God brought it to me. Sabi, kami nagsinungaling pa, no? Dahil ang Diyos mo, dinala sa akin yung niluto ko. Parang gano'n. So, signan mo natin. Verse 21 na po ako. Then Isaac said to Jacob, please come near, that I may feel you, my son, whether you are really my son Esau or not. So, ito na po, final. Sige, lumapit ka nga sa akin, sabi po ni Isaac kay Jacob. Para malaman ko kung ikaw talaga si Esau. Kasi si Esau po yung mabalahibo. Mabuhok po yung kanya, ano. So, lumapit po siya. Verse ano na po tayo. So, Jacob, 22, so Jacob went near to Isaac, his father, and he felt him and said, the voice is Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau. Yung tunog mo, yung boses mo, parang si Jacob, sabi niya. Pero yung kamay mo, si Esau. Grabe po, no? So, yung boses mo parang si Jacob, pero yung kamay mo, mabalahibo, si Esau ka, sabi niya. Tapos, verse ano na po, verse 23. And he did not recognize him because his hands were hairy like his brother Esau's hands, so he blessed him. Eto na. Then he said, are you really my son Esau? And he said, I am. And he said, bring it near to me, and I will eat of my son's game, so that my soul may bless you. So he brought it near to him, and he ate, and he brought him wine, and he drank. Then his father Isaac said to him, come near now, and kiss me, my son. And he came near and kissed him. And he smelled the smell of his clothing, and blessed him, and said, eto na po yung bless po niya. Ito na po yung dineclare na blessing kay Jacob. So nung kinapa niya po, Esau.
Nung in-smell niya po, since damit po ni Esau ang nakasuot, Esau. So nung sabi po niya, i-declare ko na yung blessing mo. Ito na po yung blessing. Pakakatandaan niyo po. Ano po yung blessing kay Abraham kanina? Sabi niya, I will bless you. Okay po? Sa Genesis 12. Sa Genesis 12 kanina, sabi ng Diyos, pagpapalain kita. Sabi niya kay Abraham, si lolo niya po yan. Okay po, gagawin kitang malaking bansa. In blessing, I will bless you. Sige po. Ito na po yung bless, yung dineclare po ni Isaac kay Jacob. Surely the smell of my son is like the smell of a field which the Lord has blessed. Therefore may God give you of the dew of heaven, of the fatness of the earth, and plenty of grain and wine. Let people serve you, and nations bow down to you. Be master over your brethren, and let mother's son bow down to you. Cursed be everyone who curses you, and blessed be those who blesses you. So tingnan niyo po, yung blessing po ni Isaac kay Jacob, tingnan po natin yung general promise and word of God kay Abraham. Yung blessing, tingnan niyo po, no? Di po ba si Abraham, Isaac, Jacob? Okay po? Yung blessing po, yung pangako po ng Diyos kay Abraham, eto po siya. Yung i-declare po ni Esau kay Jacob, kumuha po siya ng bahagya. So para bang, ito po yung principles of generality. Yung bang, ito yung pangako, kumuha lang siya ng tumapyas ng lang siya. Yun ang dineclare niya. Nasusundan po ba natin? So ito yung pangako, buong pangako kay Abraham, kay lolo niya, tumapyas siya, yun ang dineclare niya. Kaya halos magkamukha lang yung sinasabi po niya. So it originated still from the promise of God to Abraham, yung i-declare niya. Kaya tingnan niyo po, pag binasa po, cursed be everyone who curses you and blessed be those who bless you. Yun pa rin naman ang blessing, ang pangako ng Diyos kay Abraham. Tama po? Okay na? So nag-declare na po ng panalangin si Isaac kay Jacob. Nag-declare na siya. Tingnan niyo po dito, ano? Eto na, dumating na po si Esau. Dito niyo po makikita gaano grabe yung certainty, sureness, and guarantee ng mga sinasabi nila. Na walang pagdududa kung ano yung pinanalangin niya, yun ang mangyayari. Tignan niyo po yung encounter, ano? Verse 30 na po ako. Then it happened as soon as Isaac had finished blessing Jacob, and Jacob had scarcely gone out from the presence of Isaac his father, that Esau, his brother, came in from his hunting. So tapos na po. Na-declare na ni Isaac yung blessing kay Jacob. Nung na-declare na, ipag-pray na niya, dumating ngayon si Esau. Eto na po. Eto na yung encounter. Sabi po ng verse 31, he also made a savory food. Si Esau gumawa ng savory food and brought it to his father and said to his father, let my father arise and eat of his son's game, that your soul may bless me. Nakita niyo po? Tapos, verse 32, and his father Isaac said to him, who are you? And he said, I am your son, your firstborn, Esau. Tingnan niyo po, oh, grabe po. Just feel the Holy Spirit, ano, I want you to be with me. Sabi po ni Isaac, sino ka? Sabi po niya kay Esau. Ako ang iyong panganay na anak na si Esau. Oh God, I can feel the Holy Spirit po. No? Sana po, pagbuksan niyo po ang Panginoon ngayong gabi. That the Holy Spirit may confirm and your faith will increase sa level na kung saan yun ang nais ng Diyos na magkaroon kayong pananampalataya. Okay po? Sabi po ni Isaac, sino ka? Who are you? Sabi po ni Esau, I am your eldest son, Esau, your firstborn son. Ano pong sagot po ni Abraham, ay ni Isaac? Verse 33. Grabe po, verse 33. Hallelujah. Alam niyo po sabi ni Isaac sa verse 33? Nandun po ba kayo? Kasama ko po ba kayo sa pagbabasa? Ang sabi po ni Isaac, then Isaac trembled exceedingly. Nung sinabi po ni Esau, ako si Esau, yung anak mong firstborn, sabi niya. Ano pong reaction ni Isaac na nag-declare ng blessing, na nag-declare ng panalangin, sabi niya. Then Isaac trembled exceedingly and said, who? Where is the one who hunted game and brought it to me? I ate all of it before you came, and I have blessed him, and indeed he shall be blessed. Nakita niyo po? Sino yung una kong pinatalinginan? Sino yung una kong dinaglaran ng blessing? Sabi niya ni Isaac.
Siguradong pagpapalain siya. Ganun po ka yung certainty ng declaration po ng blessing nila. Walang pagdududa, kahit anino ng pagdududa na hindi mangyayari, wala po sila. Kasi po alam niyo po kung bakit. Yung pong idineclare niya ng blessing, di po nga sabi ko sa inyo, ito po yung kabuuan ng pinangako ng Diyos kay tatay nila na Abraham. Yun po ang nangyari kay Abraham. Ngayon si Isaac, magdedeclare siya ng blessing, tumapyas lang siya. Pero same root pa rin ng promise ng Diyos kay Abraham. Yun pa rin ang dineclare niya. Kaya po, yun ang naranasan ni Abraham, yun ang naranasan ni Isaac, at yun din ang gustong iparanas niya ngayon kay Jacob. Kaya po siya po ay nabagabag. Nung nalaman niya hindi si Esau ang kanyang pinanalangin, siya po'y nabagabag. Sino yung una kong pinanalangin? Nakikita niyo po yun, yung certainty, yung sureness, yung guarantee na kung ano yung pinanalangin nila, mangyayari po yun. Isipin niyo po yung he trembled exceedingly. Yung he trembled, medyo kabado ka na eh. Yung dadagdagan pang exceedingly, sobra na. Imagine niyo po, nakapagbitaw ng panalangin, tapos mali pala yung pinanalangin niya, hindi yung anak niya. Sobra po yung takot, yung kabang naramdaman niya, he trembled exceedingly. Kasi bakit? Siguradong magpapalain na siya kasi nag-declare na ako ng pagpapala. Ganun po katibay when it comes to the certainty sa kanila pong pagde-declare ng panalangin. Hello po. Kayo po, kumusta po kayo when it comes to declaring prayer, especially sa mga anak ninyo? Okay po? Huwag kayo, ganito po, kung magde-declare po kayo ng panalangin, dapat in line sa promise and word of God. Halimbawa po, si King David, Si King David, sabi niya sa Psalms 23, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Okay po? So when it comes to praying for provision sa inyong mga anak, ganito po ang approach dapat. Ang Diyos ay nagpakilala na isang pastol. Panginoon, bilang ikaw ay isang pastol, hindi kami magkukulang. Hindi kailanman magkukulang ang aking mga anak dahil ikaw ang aming pastol. Sigurado po yan, hindi sila magkukulang kasi po bakit? It is the Word of God. Ang pinag-usapan natin kanina, magunaw man ang mundo, ang langit, hindi pwedeng hindi mangyari yung sinasabi ng Panginoon. So tingnan po natin, dinodraw po nila yung promise and yung Word of God, kinukuha po nila yon. Kasi mangyayari po yun. So from there, inire-release nila ngayon. Kaya po, sobrang 100% po yung pagtitiwala ni Isaac na mangyayari yon. Kasi bakit? It is the word and promise of God. Inirelease lang niya sa kanyang mga anak. So kayo po, pag meron po kayong pangako, salita ng Panginoon na nabasa sa Bible, na ito'y akma sa inyong mga anak, o akma po, Panginoon patid, sa inyong mga mahal sa buhay, declare the blessing. Sigurado mangyayari po yon because that is the word of God. Okay po? Huwag kayong manalangin, sana hindi ako magkulang, sana hindi ako magkulang. Hindi po ganun ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, ako ang iyong pastol, hindi ka magkukulang. So ang panalangin po dapat, Lord, hindi ako magkukulang, ikaw ang aking pastol. Walang sana. Sigurado po tayo. Nandun pa po ba kayo? Imagine niyo po, nag-declare siya ng panalangin sa maling tao. Grabe po yung kanya pong kaba. Kasi po, sobra po silang certain, sobra po silang sure, guarantee na kung anong dineclare nila ng salita at pangako ng Panginoon, mangyayari doon sa pinagdeklaran nila. Sana po meron tayong ganoong attitude sa ating prayer life. No? Minsan po, minsan pag-pray mo na yung bansa natin. Dahil nga napakalaking problema ng bansa, ikaw nakaatang, nagpapray ka na lang, Lord, give us peace, give us... Minsan, ikaw mismo, nagkakaroon ka ng pagdududa. Pero mga kapatid, ito ang tinuturuan tayo. Dapat ang ide-declare po natin from the power of God, from the Word of God, from the promise of God, yun po ang i-release natin na mangyari sa ating pong pinagpe-prayan. Okay? Andiyan po ba tayo? Sige po. Susundan po natin. Na-prove po ng Panginoon yung certainty, sureness, and guarantee
sa lahat po ng sinasabi. So, buksan po natin. Pumunta naman po tayo yung power, importance, need of prayer. Gaano kahalaga naman po yung may panalangin ka. Same story pa rin po, no? Dun sa encounter, sa story po ni Isaac at saka ni Esau. So verse 33, then Isaac trembled exceedingly and said, where is the one who hunted game and brought it to me? I ate all of it before you came, and I have blessed him, and indeed he shall be blessed. Verse 34. Andun pa ba kayo? Verse 34. Gaano ka pa pinapahalagaan nung unang panahon ang maipanalangin ka? Tingnan niyo po ang reaction po ni Esau. When Esau heard the words of his father, he cried with an exceedingly great and bitter cry and said to his father, bless me, even me also, O my father. Nung narinig po ni Esau, may pinanalangin na ako. Sabi po na father niya na Isaac. Ano po sabi ni Esau? Siya po ay umiyak ng malakas, ng may kapaitan. Wala na ba kayong natitirang panalangin para sa akin, Ama? Ganon kavalue, binavalue po nila yung panalangin. Sabi po ni Esau, wala na po ba kayong natitirang panalangin para sa akin, Ama? Dahil alam po ni Esau na ang dineclare ni Isaac, siguradong mangyayari yung this is from the promise of God to their forefather Abraham. So ano pa ba kayo? So Esau heard, verse 35, but he said, your brother came with deceit and has taken away your blessing. Pumunta si Jacob at kinuha niya yung blessing mo. Tingnan mo natin. Verse 36, and Esau said, is he not rightly Jacob? For he has supplanted me these 2 times. He took away my birthright, and now look, he has taken away my blessing. And he said, have you not reserved a blessing for me? Then Isaac answered and said to Esau, indeed I have made him your master, and all his brethren I have given to him as servants. With grain and wine I have sustained him. What shall I do now for you, my son? And Esau said to his father, have you only one blessing, my father? Bless me, even me also, O my father. And Esau lifted up his voice and wept. Grabe po, no? Sabi niya, 2 beses nang sinabi sa tatay niya, wala na po ba kayong panalangin na titira para sa akin? Ganon katindi po. That is the power, the need of prayer sa kanilang buhay noong unang panahon na yun. Sa atin po, pag-pray ka daw ni sige, okay na. Minsan po, punta tayo, magpa-pray tayo sa kay pastor, kay pastora. Sige, okay na. Alam na niya na yun. Pero sa kanila po, kapag hindi ka na ipag-pray, hindi nag-declare ng blessing sa kanila, sila yung umiiyak. Sila po talagang nasasaktan, na nadudurog ang puso nila kasi alam nila yung pag-pray nila, siguradong mangyayari yun sa kanila. Kaya sabi po ni Esau, kahit isa man lang na blessing, na prayer, Father, wala na bang natitira? Pag-pray mo naman ako, grabe Grabe. Ini-imagine ko po yung describe ng kwento kung saan he wept bitterly. Siya po ay talagang tumangis ng mapait. Siguro po, grabe po yung iyak niya. Nakikita niyo po yun? Sa kanyang, from his father, the certainty na kung ano yung sinabi nila na pangako ng Diyos at yun ang dineclare nila sa prayer nila, mangyayari yun. No doubt. Sa time naman ni Esau, alam din po nila na kung ano ang pinanalangin ng tatay nila, siguradong mangyayari. Kaya sabi ni Esau, wala na bang natitira? Baka naman may isa pa. Nakikita niyo po ba yung need ng prayer and the power of prayer na kung saan nagmamakaawa si Esau sa time nila? Na ipanalangin mo naman ako, Ama. Wala na bang natitira? Nasusundan po ba natin? Andiyan po ba tayo? Amen. Sana po pag-uwi natin ito, start declaring, start praying sa mga mahal niyo sa buhay, sa mga anak ninyo, sa mga ilalagay ng Panginoon na tao sa inyong puso. Start declaring prayer. Huwag niyo, kailangan po ang i-declare yung prayer
is from the Word of God and from the promise of God. Kasi kahit anong mangyari, yung declaration na yon, magaganap because that is the Word of God. Okay po? So tignan po natin. So, ito po ang general promise. Tumapyas si Isaac nang i-declare niyang promise. Sure yan, mangyayari yan because it is all still inside the general promise. Okay po? Parang pangako, bibigyan kita ng grocery. Nangako halimbawa, pangako, bibigyan kita ng grocery. Ngayon yung anak mo, kumuha ng Milo at ibinigay niya ngayon sa pinangako ko, same pa rin naman yun. Kasi grocery ko pa rin naman yun. Ganun lang ang ginawa niya. Nasusundan po ba natin? So pangako, bukas bibigyan kita ng grocery. Ngayon, dumaan yung panahon, yung anak ko, kinuha niya yung isang pack ng Milo, ibinigay niya sa iyo. Parehas lang yun kasi grocery, yun ang pangako. Ito yung pangako, tumapyas lang po si Isaac ng declaration ng blessing sa kanya pong anak na si Jacob. So nakikita po ba natin? In certainty, the need of prayer. Ipapray daw kayo, magpapray daw kayo niya, no? Hindi, okay na yun. Ayaw mo na. Naneneglag na po natin yung prayer, power of prayer. Okay po? Pag-pray mo daw si hindi, kaya na yan. Minsan po ay maitaas ng Diyos yung ating certainty sa ating mga dinedeclare. In its perfect time, mangyayari po yun sigurado because it's the Word of God and the promise of God. Okay? Ngayon naman, ito'y kwento po ni Abraham, Isaac, and Jacob. Last time po, pinag-usapan namin sa Bible study. Ang pangako ng Diyos ay pangako kay Abraham at ang kanya pong saling lahi. Andyan pa ba? Tayo po, paano po tayo makakaklaim ng pangako at salita ng Diyos kay Abraham? Sila po ay mga Israelites. Tayo po yung mga Pilipino, paano ka magkiklaim ngayon ng promise ng Diyos? Pangako ng Diyos to kay Abraham at ang kanyang lahi. Tayo po yung mga Pilipino, pwede pa tayong pumila? Pwede po ba? Ito, ang Diyos at si Abraham, nagkakausap sila. Ito yung pangako ko, sabi ng Diyos, hindi lang ikaw ang pagpapalain ko, pati lahi mo. Kaya si Isaac, Jacob, and until now, Israelites, they are so blessed. Lahi po nila yon. Paano tayo mga Pilipino? Paano tayo makikiconnect sa pangakong yon? Mga outsider tayo. So ito po yung kaganahan ng magandang balita patungkol sa ating Panginoong Yesus. Okay po? So paano po tayo nakakonect to claim the promise of God? Buksan ko po Galatians chapter 3. One of my favorite verse. Galatians chapter 3, 26 to 29. Sige, basahin ko po, Galatians 3, 26 to 29. Dito na po ako magtatapos. This is my last verse. Galatians 3, 26 to 29. Basahin ko po, For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Tayo daw po yung naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. Pakakatandaan niyo po sana yun. Naging anak po tayo ng Diyos dahil sa ating pananampalataya kay Heso Kristo. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Verse 29, ito po yung pinaka-highlight. And if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Amen tayo doon? Sabi ko sa ating binasa, tayo daw po'y naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yesu Kristo. At dahil kayo ay na kay Kristo, wala na pong Hudyo, wala na pong Griego, wala na pong Hintil, wala nang Israelites, wala nang Hudyo. Iisa na tayo kay Yesu Kristo. Ngayong iisa na tayo kay Yesu Kristo, kayo na po ay naging lahi ni Abraham at tagapagmana ng pangako ng Diyos. Hallelujah. Amen? So malayo po sila. Ang pangako ko ay Abraham at ang kanyang lahi. Pero dahil sa pakikipag-isa kay Jesus Christ, pumasok tayo sa pangako ng Diyos kay Abraham at naging tagapagmana tayo ng pangako. Kaya po tayo ay nananalangin in the name of Jesus Christ. Ibig sabihin, pumipila tayo sa pangako ng Diyos, hindi dahil sa atin,
kundi dahil sa kung sinong nasa atin, yung ang ating Panginoong Yesus. Kasi siya po ang nag-qualify sa atin to be the heirs of the promise. Tagapagmana ng pangako ng Diyos kay Abraham. Nasusundan po? Amen? So, package deal? Package deal po ba? Yung certainty, lahat ng i-declare mo. If it's the Word of God, yun ang dineclare mo, sigurado mangyayari yun. Kasi magunaw man ang mundo at ang langit, hindi pwedeng hindi mangyari yung sinasabi ng Panginoon. Ganun ka-powerful yun. Kaya si Isaac, nung nagsalita siya, sigurado mangyayari yun. Si Esau naman, nung hindi po siya yung naka-receive ng pangako, gano'ng kahalaga po sa kanyang may panalangin, sobra po at salay siyang umiyak siya, nagtangis siya ng masakit na, ng mapait na pagtatangis dahil alam niya na kung ano yung pinag-pray ng tatay niya, mangyayari po yun. Gano'ng kahalaga po ang may panalangin sa inyo. Tayo naman po, nakikiconnect lang tayo, naging partaker tayo, recipient of the promise of God, dahil kay Jesus Christ. So, tayo po ngayon, pwede na tayong mag-declare ng pangako ng Diyos kasi po ilagi natin tayo ni Abraham. Amen. So, kukunin lang natin ang ating mga i-declare from the promise of God and from the Word of God. With certainty, sigurado po yun. In its time, perfect time, magaganap po kung anong dinedeclare po natin mga panalangin. Dahil ito po yung salita ng Panginoon. Okay? May natutunan po ba tayo? Marami. Sige po, tayo po ay manalangin. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Amen. Amen. O God, pinupuri ka namin. Nagpapasalamat po kami sa kapahayagan. Salamat po, O Diyos, sa kabuluhan, sa makabuluhang pagtatagpo namin kung saan, O God, tinuruan mo kami ang kahalagahan, O God, ng panalangin. At itinuro mo rin sa amin, Panginoong Yesus, ang kasiguraduhan na kapag salita mo ang aming idineclare, pangako mo ang aming ipinanalangin, ito'y magaganap sa inyo pong tamang oras, Panginoon. Dalangin ko po sa aking mga kapatid na nakakapakinig nito. Itaas mo sila, Panginoon, sa level ng pananampalataya na kung saan, O God, magkakaroon sila ng 100% confidence, O God, on what they are declaring, na ito'y magaganap sa kanila upang sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, they will take opportunity, chances to pray for others, Panginoon, especially sa mga nangangailangan ng panalangin. O Diyos, salamat din po. Nakita po namin ang kahalagaan ng may nagpapanalangin sa amin. God, dalangin ko lang po, Panginoon, na mas lalo pa kaming magpakumbaba sa inyong presensya, na humingi kami ng panalangin sa iba, Panginoon, at hayaan mo maganap ito sa aming buhay. Lord, salamat din po, Panginoon, sa pagkokonik niyo po sa amin. Salamat, O God, na sabi po ng Biblia, dahil sa aming pananampalataya sa inyo, Panginoong Hesus, kami naging anak ng Diyos. Napakaganda pong pagpapala, napakaganda pong balita. Wala nang Hudyo, wala nang Hintil, wala nang Griego, wala nang Greek, wala na po pagkakaiba. Iisa na po kami kay Hesus Kristo, at dahil na kay Hesus Kristo na kami ay lahi na ni Abraham at tagapagmana ng pangako niyo, O Diyos. So be it, O God, every promises of God, every promise na binigay niyo kay Abraham, gusto rin naming maranasan yun. Tinatanggap po namin sa aming buhay, Panginoon Jesus. Salamat, O God. Panginoon, isa sa mga katangian nyo is that you are a God of multiplication, Panginoon. We will just take this chance, Lord, to pray for our church, O God. Kayo po, Panginoon, ang mag-multiply ng mga committed members of this church, O God, na kung saan, Panginoon, kakakitaan, O God, ang pusong maglingkod, Panginoon, ang pusong magpapagamit, Panginoon. Titignan po namin, O God, yung testimony na gagawin nyo dahil totoo po kayo, Panginoong Jesus. You are the God of multiplication. Ilang beses mo nang pinatunayan, Panginoon, na pinagkatiwalay sa ito sa inyong mga kamay, it will never be the same, Father God. Kaya po itinatas namin ng CCLCC, Father God. Hayaan mo, O Diyos, na mula sa kapangyarihan mo, Panginoon, may we experience, Lord, the multiplication, quality, Panginoon, and committed members, O God, ang aming panalangin sa simbahan ito. Salamat na marami, Ama. Pinupuri ka namin sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen.